application na pinakamadaling ma-approve. Alam ko na lagi kayong rejected dyan at sawang-sawa na rin ka i-install ng mga loan application tapos walang napapala. So for today's video guys, mga legit, SEC registered po yung ating pag-uusapan na kahit ikaw ay may bad credit history, kahit ikaw ay may utang pa sa ibang loan application, makakautang ka po dito. At pwede ka rin daw ma-approve ng sabay-sabay. So let's see kung legit yung mga yan ha. Kaya before kayo mag-apply sa apat na loan application na to, samahan nyo muna ako hanggang dulo para i-share ko sa inyo yung kanilang loan terms, magkano ang pwede nilang ipautang sa inyo, magkano nyo siya babayaran, at kung hanggang kailan yung kanyang repayment period. Kaya kung gusto mo na magantong video at hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na po yung subscribe button, turn on the notification bell para updated ka sa gantong usapan at syempre sa aking pag-giveaway. So every week po, kumukuha po ako ng 5 nagko-comment sa aking mga video. So stay connected, stay active lang. And for today's vlog nga po, ang lahat ng to ay hindi nyo na kailangang i-download. Hindi na kayo magwo-worry kung ma-access man nila yung mga contact reference nyo, contact list nyo, or yung mismong device nyo guys. Kasi through website, pwede na kayo mag-apply sa kanila. So ito yung apat na loan application na meron ako guys. Pero disclaimer lang ha, wag muna kayo mag-apply hanggat hindi nyo alam yung loan terms, service fee, transfer fee, at kung hanggang kailan siya babayaran. Alamin nyo muna bago kayo mag-apply. At ang una sa list natin ay si Honey Loan. First loan daw dito is umaabot ng 10,000 pesos. Repayment period daw is umaabot ng 91 days to 180 days. Siyempre, ang pros dito, madali ang application process. Pwede sa first-time borrower kasi beginner-friendly siya. May 0% promo para sa mga first loan nyo. Ang cons lang talaga ay hindi siya ganon kakilala. Bago pa lang kasi rin to. Kaunti pa lang din yung borrower review niya online. At kailangan nyo pa rin suriin yung actual fees niya. Kaya mas maganda talaga na silipin yung loan terms niya bago kayo mag-try dito. Nga pala guys, may application rin po ito na available sa App Store at sa Google Play Store. Kung ayaw nyo namang mag-download, pwede rin po kayong mag-direct dyan sa description box. Nandyan po yung kanyang link. Pangalawa sa list natin is si Cash Express. 7 days to 14 days. At yes, 0% interest po sa unang loan mo sa kanya. Maximum loan amount sa first timer is 10,000 at 20,000 naman kapag repeat borrowers. So dito guys, ang cons niya, syempre kung wala kang pambayad, within your due date, halimbawa 7 days, pwede mong i-extend ulit yon ng 7 days. Simple lang din po ang application process at syempre agad-agad mong marireceive yung mauutang mo once na na-approve ka. Ang cons lang is medyo marami na rin pong reports about sa interest nito, kaya talagang dapat suriin ang actual fees niya at loan term para sigurado kayo. Pangatlo po sa list natin na yes, marami na rin pong na-approve dito, si MoneyCat. Pwede kang umutang ng up to 20,000 pesos, pero kapag ikaw po ay first time, medyo mababa lang po muna yung loan amount mo. So may pamimilian ka po dito na 7 days, 14 days, 21 days, up to 28 days to pay. At check nyo yung interest ha, medyo malaki daw. Huwag kayong mag-alala kasi SEC registered naman po ito. Mabilis ang approval. Once na-approve ka, agad-agad is nandun na sa account mo yung nautang mo. Yun nga lang talaga, ang cons niya is mataas po ang interest niya, lalo na kapag na-overdue ka, kaya magbayad on time. Marami na rin pong complaints about sa collection calls niya at lumalaki din po ang penalties dito kapag po late kang magbayad. Kaya ang payo ko lang, dapat kaya mong bayaran ang iyong due date bago ka umutang kay MoneyCat. Last but not the least sa list natin na top 4 na pinakamadali daw ma-approve is si Finbro. Ang pwede nyo mautang is from 1,000 to 10,000 pesos. So dun sa ads niya, nasa 15,000 na nga guys. First loan nyo po is 0% interest rate. May repayment period siya na 14 days hanggang 30 days at pwede po hanggang 12 months kapag ikaw ay medyo matagal na at na-build na rin yung trust dito kay Finbro. SEC registered at syempre mataas din po ang pwede yung mautang sa first loan nyo sa kanya. Yun nga lang guys, syempre ang cons dito, may ilang reklamo na rin talaga about sa kanilang collections kapag ikaw ay na-overdue, kaya wag talaga magpapa-late payment guys. Diyan tayo nagkakaproblema. At limited
limited lang din talaga yung ID na available dito. So, sa apat na loan application na nabanggit ko talaga, si Finbro yung pinakang nire-recommend nila pagdating talaga sa approval rate. Pero for my experience, siguro para sa akin, si Moneycat at si Cash Express, kasi sila yung loan application na meron po akong active loan as of now. Ngunit sabi ko nga, iba-iba po tayo na experience sa mga loan application at iba-iba rin yung mga online loan app na yan. Kaya let me know your opinion kung agree kayo sa apat na to na sila daw ang pinakamadaling mag-approve ngayong 2026 ng inyong mga application. So let me know dyan kung anong masasabi nyo, kung agree ba kayo na madali nga bang ma-approve dito or madaling ma-reject. So comment nyo lang po dyan sa comment section. And for those na hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click the subscribe button, turn on the notification bell, and be updated sa aking mga latest uploads. So bye-bye na muna for now guys. See you on my next video.